Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Marinig natin ang kasaysayan ng isang dalaga na matagal nang nawalan ng pagpapahalaga sa sarili dahil sa uri ng pagtrato sa kanya ng kanyang kasintahan. Siya ay si Doris. Sabi ko noon sa sarili ko, ang una kong boyfriend ay siya na ring huli. Kaya nung magkaroon ako ng karelasyon, sinikap kong magtagal kami hanggang sa ikasal. Pero hindi pa man kami nagiging mag-asawa, nakita ko na kung anong klaseng tao siya. Hindi ba sabi ko sa'yo, tanggalin mo man dyan itong damit ko? Iwan na ba ang braso ko? Masakit! Ano ba? Inutil ka eh. Wala kang silbi. Ginawa ko ng lahat pero hindi talaga naaalis yung mantsa. Eh ano ba gusto mo gawin ko? Kung hindi ka kasi tanga, hindi ito mamamantsahan. Bagong bili ko ito eh. Papalitan ko na lang! Mas mabuti siguro ikaw ang palitan ko. Ano? Hubert naman, wag. Sawang-sawa na ako sa relasyon na to. Wala ka namang pakinabang eh. Wag, Hubert, wag. Nagmamakaawa ako. Huwag mo ko'y iwan. Gagawin ko lahat. Pangako, bibilang kita ng bagong puno. Yung kagaya niyan mismo. Huwag mo lang akong iwan. Siguruhin mo lang ha. Ha? Namumuro ka na sa akin. Oo, Hubert. Huwag mo lang akong iwan. Sabi ko naman sa'yo, hindi ba? Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Hindi ko kaya. Uuwi ka rito para bang hiram ng pera? Anong klaseng ibiyado ka ha, Doris? Sorry, Ma. Kapos lang talaga ako ngayon eh. Sabihin mo nga sa akin, may pinagkakagastusan ka bang iba? O baka naman ikaw ang bumubuhay sa boyfriend mo? Ma, hindi totoo yan. Ang dami mo na nakuhang pera sa akin. Talo mo pa yung estudyante pinag-aaral. Ma, sorry. Promise, babayaran ko ang lahat ng mga nakuha ko kapag may nakuha akong mas magandang trabaho. Ay nako, ewan ko sa'yo, Doris. Ma! Pinag-aral kita, ginastusan. Tapos ngayon, talo mo pa ang pulubing uuwi rito sa bahay para manlimos? Saka tingnan mo yung katawan mo. Para ka na may 7 anak. Ano ba? Nabibigyan mo pa ba ng oras yan sarili mo? Ha? Pagod lang ako sa trabaho. Hoy, ito ang sasabihin ko sa iyo. Huwag na huwag mong hahayang madiskubre ko lahat ang ginagawa mong kalokohan. Dahil kapag nagkataon, malilintikan ka sa akin. Happy anniversary, mahal. Ayos ah. Pasensya ka na. Ito lang ang kinaya ko. Na-surprise nga ako eh. Talaga? Asa regalo ko? Eh, heto. Siyempre, may regalo ka. Hindi Oh. pwedeng wala. Bubuksan ko na ah. Sige. Okay. Oh, uy, yung paborito kong polo. Uy, may bonus pa oh. Ano ito? Relo? Oo. Salamat, mahal. Mahal na mahal kita. Oh, tara na. Kain na tayo. Sige. Mukhang masarap to ah. Oo. Hubert, Mm. 7 taon na tayo magkasintahan. Mm. Hindi ba tayo magpapakasal? Ano, Doris? Ayaw ka pa rin pakasalan ni Hubert? Ay, bakit ba? Ano ba plano niya sa'yo? 7 taon na kayong mag-boyfriend, pagkatapos 5 taon na kayo nag-live-in. Ang problema pa, hindi alam ng mga magulang mo na magkasama kayo sa isang apartment. Maghihintay na lang ako kung kailan niya na gugustuhin magpakasal kami. Alam mo noon pa, sinabihan na kita. Ayoko kay Hubert para sa'yo. Hanggang ngayon, hindi yan nagbabago.
Kasi wala ako nakikita kabutihang dinudulot ng lalaking yun sa'yo. Phoebe, Alam mo, hanggang ngayon, pinapanalangin ko na sana magising ka na sa katotohanan. Dahil ngayon palang inaabuso ka na ng lalaking yun. Eh, paano kapag kasal na kayo? Oh, ay mabuti na rin siguro yung huwag ka muna niya pakasalan or wag na. Para malaya kang iwan siya kapag nauntog na yung ulo mo. pero hindi ko kayang mabuhay nang wala si Hubert. Ano? Bakit? Siya ba may hawak ng buhay mo? Ha? Ng pag-iisip mo? Ng puso mo? Ano ka ba? Isipin mo, may trabaho ka. Ano bang meron si Hubert na hindi mo mabitiwan? Paano siya kapag wala na ako? Wala nang mag-aasikaso sa kanya. Wala nang tatanggap sa kanya bilang siya. Ayayang ka na naman dyan sa pagkakaroon mo ng savior complex. Phoebe. Gusto mo maging tagapagligtas. Ito lang masasabi ko sa'yo. Agad kasama mo si Hubert, hindi magbabagong takbo ng buhay mo. Habang buhay ka ng ganyan, baon sa utang, walang panahon sa sarili, at higit sa lahat, battered girlfriend. Ito tatandaan mo, Doris. Babae ka. At mahalaga ka. Hindi lang tagapag-alaga na lasing kong boyfriend ang papel mo sa mundo. Bigyan mo nga ang pera. Di ka nang inam ko eh. Wala na akong extra pera, Hubert Pambayad na natin ito sa renta nitong apartment. Bigyan mo muna sa akin yung pambayad. Ako na bahala sa renta rito. Sisweldo naman ako bukas makalawa eh. Pero, Hubert, Ayaw mo? dalawang buwan na tayo hindi nakakabayad Pangatlo na ngayon. Kapag hindi ko ito naibayad bukas, palalayasin na tayo dito. Ibibigay mo sa akin o hindi? Hubert! Ibibigay mo sa akin o hindi? Aray ko Ha? naman! Ibibigay mo o hindi? Ibibigay ko na. Ibibigay mo rin pala eh. Gusto mo pa masaktan. Kung hindi ka ba naman taka? Tama na! Ibibigay ko na! Ito na! Pagluto mo ako ng nilagang baka. Pagdating ko mamaya, gusto kong makahigop ako ng mainit na sabaw. Ha? Pero pag... Gawin mo, sinabi ko. Kung hindi, dalawang mata mo ang pamamagain ko sa suntok. Naku, buset! Paano ako makakapagluto ng nilaga? Wala na akong pera! Pasensya ka na, Ian, ha? Ikaw kasi ang pinakamalapit ang workplace sa apartment ko. Anong gagawin mo sa pera? Saka, bakit may pasaka na naman? Wala to. Sinaktan ka naman ba ni Hubert? Salamat dito sa pera. Ibabalik ko na lang kaagad ito. Doris, Ian, huwag mo na sana itong sabihin kay Phoebe. alam mo bang palaging nag-aalala sa'yo si Phoebe? Pasensya na kayo, ha? Kung gusto mo ng tulong, may angkal akong pulis. Pwede kitang tulungan sa sitwasyon mo. Salamat sa pag-aalala sa akin, Ian. Aalis na ako. Bakit naman pinahiram mo pala pera, Ian? Naawa ako eh. Ibibigay niya lang yon kay Hubert. Ipangsusugal o kaya naman pang iinom. Phoebe, kailangan natin tulungan si Doris. Baka kapag pinabayaan natin siya, mamalayan na lang natin. Malamig na siyang bangkay. Matigas kasi ulo niya. Ayaw niyang iwan si Hubert. Iyaan mo siya para makita niyang hinahanap niya. Pagod na ako ng kapapangaral sa kanya eh. Hindi naman siya nakikinig sa akin. Pero hindi natin siya pwedeng pabayaan. Sino to, ha? Sino tong kachat mong ito? Di ba sabi ko sa'yo, huwag mong pakikialaman ng cellphone ko? Sino sabi to Huwag mo ko sisigon! Niloloko mo ako! May iba kang babae! Oo!
mukha akong babae. O bakit? May magagawa ka? Ha? Noon pa kita gustong hiwalayan. Pero ikaw itong kapito ko. Sawad-sawa na ako sa'yo. Hindi ako! Ako ang bumubuhay sa'yo! Tapos ito pa ikagati mo sa akin! Ginagamit mo lang ako! Tama si Bibi! Dapat noong pinawalayan na kita! Doris! Ano na yung mahabag? Pagod na ako sa'yo! Akala mo ba, hindi ko kaya lumaban, ha? Doris! Tinitiis ko lang ang lahat dahil mahal kita! Sandali! Pero sumusobra ka na! Sumusobra ka na! Doris! Tubig. Tubig. Oo. Painumin mo siya ng tubig. Ito na. Oh, Doris, uminom ka muna ng tubig. Inaayos na ni Uncle ang reklamo mo laban kay Hubert. Huwag kang mag-alala, Doris. Doris? Ay, ano, Uncle? Oh, Ian. Hayaan ka muna naming makapagpahinga ngayon, ha? Ian. Phoebe, Oh, baka pwedeng samahan niyo muna siya sa ospital, ha? Opo, Uncle. opo, Uncle. Para matingnan naman yung mga pasahan niya, ha? Opo. At tuloy doon na siya makapagpahinga ng tuluyan, ha? Nasa kustudiya na namin ang boyfriend mo, Doris. Huwag ka mag-alala. Magiging maayos din ang lahat, ha? Salamat po, Uncle. Ikaw naman, Phoebe, ha? Oh, Mapalad ka rito sa pamangkin ko. Mabait itong tao, ha? alam ko po yun. Ay, salamat. At Doris, Oh, huwag kang mawalan ng pag-asa. Makakahanap ka rin ng taong pahahalagahan ka, ha? salamat. Okay, ganito. Bukas, kapag natingnan ka na sa ospital at nakapagpahinga ka roon, ha? Magbalik ka rito. Dahil kailangan namin ang statement mo. Okay? Ay, sa wakas. Nakalaya ka na sa isang nakakasakal na relasyon. Phoebe, ano na ako ngayon? Kaya ko bang magsimulang muli? Oo naman. Nakaya mo nga buhatin yung mabigat na upo ang yun para ipagtanggol yung sarili mo kay Hubert eh. Mabuti kang babae. Matapang. Maganda. At may kakayahan ka, Doris. Yan ang ilagay mo sa isip mo. Hindi ka karapat dapat tratuhin na parang basura. Salamat sa iyo, Phoebe. Salamat sa inyo. Kahit kailan, hindi kayo sumuko sa akin. Dahil kaibigan ka namin. At higit sa lahat, mahalaga ka sa amin. Doon ko napagtantong tama si Phoebe. Kaya ko mabuhay na wala si Hubert dahil hindi siya ang kumukontrol ng buhay ko. Ngayon, bagamat wala pa akong sariling pamilya, ginagawa ko ang lahat para maibahagi ang leksyong natutunan ko sa aking karanasan. Nang sa ganon, gaya ko, makalaya rin ang mga babaeng kakilala ko sa isang maling relasyon. Ako po si Doris, at ito ang aking buhay. Ang babae at lalaki ay ginawa ng Panginoon na magkaagapay sa lahat ng bagay. Kung kaya hindi maaaring tratuhin ng sino mang lalaki ang isang babae na mas mababa sa kanya. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Susan Robles, Jodel Benabin, Phil Cruz, June Legaspi, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Doris. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Villar. Creative Consultant Phil Cruz, Production Assistant Ching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon
June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig ninyo ang kasaysayan ng isang babaeng naging mapagmalaki sa kanyang mga magulang. Siya ay si Myla. Napakabait ng aking mga magulang. So tuwing madala pa ako, sila ang tumutulong sa akin bumangon. Hindi kasi ako nakikinig sa kanila, kaya madalas akong magkamali. Handa na ang hapunan, Myla. O tayo na kumain. Una na kayo, Nay. Wala akong gana. O at bakit wala kang gana? Dahil napagsabihan ka ng tatay mo kaya naiinis ka. Eh, hirap naman kasi sa kanya eh. Nangahatol agad. Hindi pa naman niya lubos na kilala si Walden. Anak, pinangangaralan ka lamang ng tatay mo. Dahil ayaw niyang madapa ka sa pangatlong pagkakataon. Eh, magkakaiba po ang mga lalaki. Iba si Walden sa dalawang lalaking una ko sinamahan. Myla, huwag mo sabihin gusto mong sumama sa lalaking yon. Mabuti nga hindi ka nagbuntis sa dalawang mong unang sinamahan eh. Makinig ka naman sana sa amin, anak. Ingatan mo naman ang iyong sarili. Ang bira talaga, sermon na naman. Oo, mag-iingat na ako. What? Dito ka susunduin ng jowa mo? Eh, bakit detach? Para hindi ako masermonan ni na inay at itay. Sige na naman, Rico. Pumayag ka na. Rika is my name, ano? Kasin kita, pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin knows ang gusto kong tawag mo sa akin. Oo nga pala, Rika. Sige na, pumayag ka na. Umiiwas lang naman ako makagalitan sa bahay eh. Kasi nabibingin na ako sa kanila. Ikaw talaga. Alam mo, nagmamalasakit lang sa'yo sina Chong at Chang. Dahil twice ka lang nagkamali. Twice ka pang nakipag-live-in and then, bigo ka pa rin. Hindi na mangyayari uli yun. Sure ka? Oo naman. Dahil mayaman si Walden. At mahal na mahal ako. Kung ganun, balak mo nang makisama sa lalaking yun. Eh, paano naman sila Chanelia at si Joming? Di bahala sila. Kaya naman nila eh. At bahala na rin ako sa buhay ko. Wow, ang ganda nitong apartment na kinuha mo sa akin, Walden. Lalo na itong kwarto natin. Eh, siyempre, hindi kita ititira sa pangit na lugar. Patay na patay yata ako sa'yo. Talaga. Naman. Totoo yan, ah. Oo. Kasi, di ba sabi ko naman sa'yo, 2 beses na ako nasaktan. Umuwi ako luhaan sa mga magulang ko. Iba na ngayon. Hindi ka na uuwing luhaan sa kanila. Dahil hindi kita sasaktan. Paano kapag nalaman ng asawa mo? Kaya nga kita tinira sa malayo eh. Para hindi niya malaman. O ano, Rika? May balita ka na ba tungkol sa iyong pinsan? Wala pa rin ho, Chanelia. At hindi pa naman po siya tumatawag sa akin. Kung batang yun talaga. Ilang beses nang nabigo, mapusok pa rin. At kapag napapangaralan nagagalit pa. Tinawagan niyo na po ba siya? Oo. Pero hindi na makontak yung number niya. Naku! Baka nagpalit siya ng SIM card. Talagang iniiwasan niya tayong lahat.
Ang inaalala ko, baka mas grabe ang mangyari sa kanya ngayon kaysa noong mga nakaraan yung pakikipag-live-in. Chong, sana, wag naman po. Kung sakaling mangyari yun, wala na tayo magagawa. Siya ang naghanap ng kanyang kapalaran. Hello, pinsan. Ano, kumusta ka na? Bruha ka! Bakit daw ka lang nag-call? Tinatawagan kita. Ayaw na mag-contact ng city mo eh. Punta kasi kami ni Walden sa Boracay. Sa linggo kami roon. Yung ganda pala doon, oh. Hindi nakakasawa. Tapos, nagbagyo din kami. Isang linggo din kami doon. Ikaw talaga ha? Alam mo, alalang-alala sa'yo sila Chang at Chong. Di na ako babalik doon. Ah, Myla! Maligaya na ako sa buhay ko rito kay Walden. Yun na lang sabihin mo sa kanila. At huwag na rin kamo nila akong tawagan. Pinsan, matanda na sila. Kailangan ka nila. Alam mo naman, ikaw lang ang anak nila. Oo, kaya nila yun. Tsaka, hindi ko rin obligasyon bantayan sila habang buhay. May sarili din akong buhay, ano? Ano? Walden, matagtagalan ka bago makabalik dito? Oh, Myla. Bakit? Nakakahalata na si Merced. Yung misis ko. Mayroon na. Ayoko malaman niya kung saan kita ibinabahay. Baka iskandaluhin ka niya. Ne? Sana kasi walayan mo na. Para dito ka na lang sa akin. Hindi maaari. Siya may pera eh. Kaya tiis-tiis na lang muna tayo. Ha? Mamimiss kita. Mamimiss din kita. Pero huwag ka mag-alala. Iiwanan kita ng panggastos para may magamit ka habang wala ako. Chanelia, may sakit ko pala si Chong. Oo, Rico. Nirarayuma siya. Hindi nga makatayo eh. Pareho pa kaming may nararamdaman. Pareho kami inuupo. Ay, ito ang hirap na kayong dalawa lang eh. Lalo na kapag pareho kayong may sakit. Wala naman kami magagawa. Kinalimutan na kami ng pinsan mo. Siguro, dahil yun sa hindi niya na kami kailangan. Kung malapit lang ho dito ang tinitirahan ko, lagi ko po kayong pupuntahan. Ang usok naman. Ang init pa. Kaya siguro ako nagising. Buti pa inom muna ako ng tubig para mawala ang pag-ubo ko. Surog! Malakas ba? May surog! Malaki lang ka, boy! May apoy daw. Masilip ka. Natayo ako dito. Rico? Sakit sa lalamunan. Ay! Jomeng! Jomeng! Gumising ka! May sunog! Jomeng! Ba't mausok? May sunog! Kailangan makalabas tayo dito! Malaki na ako, boy! Tumayo! Hindi! Kailangan makalabas tayo dito! Naklolo! Tulungan niyo kami! Tulong! Sino sila? Ikaw ba si Myla? Oo, ako nga. Bakit? Paano niyo ako nakilala? Dahil ako lang naman ang asawa ni Walden. At ikaw naman ang umuubos ng aking salapi. Wala dito si Walden. Siya pagsabihan mo. Hindi dadami ang mga wasak. Ang mga agaw. Ang dapat sa iyo, turuan ng leksyon. Anong gagawin mo? Ibubuhos ko lang man sa iyo to. Ang mukha ko! Tulong! Nang matanggap ko ang tawag ng doktor na pinakiusapan mo,
nagpunta agad ako dito sa ospital. Rika, pangit na ako. Dahil sa binuhos na asido sa akin ng asawa ni Walden. Nanlalambot ako sa sinapit mo, pinsan. Pero pasalamat ka pa rin. Dahil buhay ka pa. At hindi ka nabulag. Wala na ako ngayon may pagmamalaki. Wala na. Sana pala nung hinawalayan ko na si Walden. Ay, yun talagang hirap eh. Laging nasa huli ang pagsisisi. Pati si Nainay at Itay. Dahil sa pagmamahal ko kay Walden. Tama ka. Minsan, kumusta na sila? Gusto kong humingi ng tawad sa kanila. Magpagaling ka ha. At kapag kaya mo na, sasamahan kita sa kanila. Sa kanila. Bakit dito tayo sa sementeryo nagpunta? Sino pupuntahan natin dito? Myla, huwag kang mabibigla ha. Bakit? Narito na ngayon sina Chang at Chong. Ha? Hindi kita maintindihan. Bakit naman sila mapupunta dito? Hindi naman dito bahay namin. Nagkaroon kasi ng sunog sa lugar nyo. At nadamay ang bahay nyo. Ha? Hindi. Hindi na nila nakayanang lumabas sa bahay nyo eh. Dahil nga, nung panahong yun, parehas silang may sakit. Kaya, nakulong sila at namatay. Ay! Kasalanan ko to. Hindi kayo makakukulong sa sunog na yun kung kasama niyo lang ako. Patawarin niyo ako, Inay. Inay. Halos maglupasay ako ng mga sandaling yun. Ngunit alam ko, lumuha man ako ng dugo, hindi na maibabalik pa. Ang buhay ni Nainay at Itay, ang aking mga magulang, na laging umaalalay sa akin sa tuwing ako'y madarapa. Ngayon, mag-isa kong binabaka ang lungkot ng pag-iisa. Ako po si Myla. At ito ang aking buhay. Hindi matutumbasan ang pagmamahal at pagmamalasakit ng mga magulang. Kaya sana ito ay matutuhang pahalagahan ng kanilang mga anak. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Jun Legaspi, Phil Cruz, Susan Robles, Yunel Benamin at Rosana Villegas sa papel na Myla. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Villar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara, sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Narito ang paglalakad ng isang individual na halos gustong burahin sa isipan ang labis na hirap na pinagdaanan noong kanyang kabataan. Siya ay si Kaloy. Hiwalay ang aking mga magulang. Dahil wala namang maayos na trabaho nanay ko,
Kung kani-kanino na kaming magkakapatid ipinagkakatiwala para lang mabuhay. Minsan sa lola namin, sa tiyo, sa mga tiyahin, pati sa mga malalayo naming pinsan. Sa mga panahon yun, hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng pamilya. Dahil sa bawat puntahan ko, hirap at pasakit ang aking nararanasan. Gutom na ako. Hindi na naman ba ako tinira ng pagkain ni Chang? Teka, titignan ko kaldero kung may kanin pa. Oh, hindi pa nahugasan ng kaldero. May tutong pa. Ito na lang ang kakainin ko. Teka, yung kawali. May tira pang mantika ng adobo. Ipapahid ko itong tutong sa kawali. Okay. Si Chong, galit na naman. Bakit kaya? Chong, bakit po? Walang hiya! Dari ko. Chong, bakit po? Sabi ko sa'yo, linisan mo na maayos yung sasakyan ko. O bakit may gasgas yung salamin? Hindi ko po alam. Baka po yung mga nagtitrip na naman ng mga kabataan sa labas ang may kagagawa noon. Dari ko, Chong. Hiling ko sa'yo, basta nakaparada sa sasakyan ko sa labas. Babantayan mo. Chong, kasi... Huwag ka na sumabat. Ay, bakit? Ano na naman ginawa mo, Kaloy, ha? Hanapin mo yung nilang gumawa nun sa sasakyan ko. Pag hindi mo nakita, humanda ka sa akin. Chong, Naman, oo. Ikaw talaga, Kaloy, oo. Hindi ka na natuto. Chong. Kung anong sinabi sa'yo ni Leandro, sundin mo. Nang hindi ka nasasaktan. sawang-sawa na ako sa pagmamalupit ng mag-asawang ito. Buti pa, maglayas ako. Bahala na kung saan ako mapunta. Basta't mahalaga, makaalis ako sa bahay na ito. Kaloy! Nasaan na naman kaya itong taong to? Ay, hindi pa nakakapagluto ng almusal eh. Pati itong mga hugasin dito sa lababo eh, hindi pa nahugasan. Nako, ay talagang ginagalit ako ng damuhong ito ba? Kaloy! Ay! Oh, Leandro! Naglayas yata ang pamangkin mo. At bago umalis, binutas pa yung gulong ng sasakyan natin. Ano? Kailan makitigil ang ulan na ito? Basang-basa na ako, pati ang suot ko. Hindi ko na rin alam kung nasa na ako. Masukal itong daan. Hindi na rin sementadong kalsada. Ah, may sasakyan. Ala, baka kaya katulad ng napapanood ko sa mga pelikula. Baka kung anong gawin sa akin ng driver. Baka dalhin ako sa kagubatan tapos ilibing ako ng buhay. Anong ginagawa mo dyan? Ako po ba tinatanong nyo? Saan ka pa papunta? Halika! Sumakay ka lang rito. Ang sarap. Oh, dahan-dahan lang. Wala na mga aagaw sa pagkain mo ba? Pasensya na po kayo. Talaga pong gutom na gutom ako eh. O sige lang. Oo. Marami pang pagkain. Kumain ka lang. Dito ka na tumira sa amin, ha? Oo. Aampunin ka na lang namin. Totoo po bang sinasabi nyo? Oo. Hindi ka pa ba namin kilala pero alam namin ang mabuti kang tao. Salamat po. Teka. Kamo, pinagmamalupitan ka ng tiyahin mo? Yung pong chewing ko, madalas akong bugbugin kapag hindi niya nagugustuhan ang ginagawa ko. Kaya ba may pasa ka sa braso? Oo. Anong year ka na ba, iho? 2 taon na po akong natigil sa pag-aaral eh. Ay, Huwag ka mag-alala, Kaloy. Tutulungan ka namin. Salamat po talaga. Maraming salamat po.
Chang? Chang! Ah, Rowan! Chang! Ah. Pinabibigay po si tatay ng mga gulay. Ay, naku, salamat. Sakto. Wala pa akong naiisip na lulutuin mamaya sa pananghalian. Ay, siya nga pala. May papakilala ako sa iyo. Sino po? Kaloy! Kaloy, halika! Sinong Kaloy? Ampo namin ang joiner mo. Kilala niyo ba yan? Baka mamaya magnanakaw yan, o kaya... Chang, bakit po? Hindi naman pala mukhang magnanakaw. Kaloy, Ho, si Rowan, pamangking ko. magandang araw, Rowan. Hello? Ay, Rowan, Po. baka naman pwede mo tulungang mag-enroll bukas sa eskwelahan niyo si Kaloy. Eh no, wala akong problema, Chang. Kahit nga ngayon eh. Ay, siya. Isasama ko siya ngayon sa bayan. Eh, syempre, kailangan niya ng damit at sapatos. Sige, Chang. Pupunta na lang po ako dito bukas. Ay, salamat, Rowan, ha. Oh, Kaloy, Po, may kaibigan ka na kaagad dito. Hindi ka na malulungkot. Rowan, umuwi na tayo. Baka hinahanap na ako sa bahay. Mamaya na. Maaga pa eh. Lumubog na ang araw. Mamaya madilim na sa daan. Matatakotin ka ba? Hindi Alam mo, nung sinabi ni Chang na may ampun sila, tapos hindi naman nila kakilala, ang una ko naisip, yung gaya sa mga pelikula ba na may inaampon, tapos yung ampon, magnanakaw pala, o kaya, psychopath, ganun. Talaga? Bakit? Ganyan din ang una ko naisip. Noon kay Chong, nang hintuan niya ako sa tabi ng daan. Totoo? Oo, Pareho yata tayong mahilig manood ng horror. oo. Ang dami talaga natin pagkakapareho, no? Pero mabuti ka. Hindi ka nakaranas ng labis na hirap sa buhay. Kung ako lang ang papipiliin, ayoko nang balikan pa kahit sa alaalang mga panahong wala pa ako rito. Ang hirap eh. Mas madalas akong gutom kaysa busog. Sampal dito, sapok doon, suntok sa braso, batok, tadyak sa binte. Alam mo, masahol pa ako sa asong palaboy sa kalsada. Pero tapos na yun, Kaloy. Ngayon, maginhawa ng buhay mo. Tapos, may pamilya ka nang maituturing. Pero alam mo, Rowan, Hmm? minsan natatakot ako. Saan? Natatakot akong baka panaginip lang ito. O kaya, baka mawalang bigla sina Chang Nora at Chong Haner. Natatakot akong mawalan muli ng pamilya. Ng tahanang mauwian. Natatakot akong mawala ang mga taong nagmamahal sa akin. Iner, pagbihis ka na at makakain na tayo. Iner? Bakit? Naninikip ang dibdib ko. Ano? Nahihirapan akong huminga. Teka! Tatakbo ka na sa ospital! Iner! Iner! Kalay! Kalay! Chang, bakit? Ang joiner mo! Hindi. Chong! Chong! Kaloy! Oh, Kaloy! Chong! Oh, Chong! Nandito ka? oo, kararating ko lang. Chong! Bakit mo ko niyayakap at saka? Teka, bakit ka umiiyak? Bakit ba? Ano nangyayari dyan? May, itong si Kaloy, na naginip yata. Pasensya na po kayo. Binangungot ka ba? Ay, dito ka kasi nakatulog sa sope. Pagod na pagod ka yata dyan sa ginagawa mong research paper. Chong, Chang, ingatan niyo palagi ang katawan niyo, ho. Kapag may nararamdaman kayo, magpadoktor kagad kayo. Huwag niyo papabayaan ang sarili niyo. Hindi ko kaya mawala kayo. Ang ito. Ay, bakit
good yan. Diyos ko naman. Nanaginip ka ba na may sakit kami ng tiyo mo? Naku, huwag kang mag-alala. Malakas pa kaming dalawa. Malakas pa kami sa kalabaw. Eh kung hanggang ngayon iniisip mo pa rin na baka bumalik ka sa dati mong buhay noon. Ay naku, Kaloy, iho. Ito ang sinasabi ko sa iyo. Hindi ka na mawawala ng pamilya. Naririto kami ng tiya mo at hanggang nabubuhay kami, kasama mo kami. Ha? Salamat po, Chong. Chong Nora, salamat po. Ay, tama na nga yan. Ang mabuti pa, kumain na tayo ng hapunan. Oh, siya, sige. Mabuti pa nga. O, tayo na. Kain na. Iner, magustuhan kaya niya to? Uy, sabi ko naman sa iyo hindi naman pihikan si Kaloy. Jack, masusurpresa siya. Kasi sabi natin, wala tayong inihanda kahit ano para sa kanya. Uy, ayan na siya. Papasok na sa sala. Ayan. Nakauwi na po ako. Happy birthday! Nagulat naman ako sa inyo. Nagulat ka ba? Akala ko ba wala tayong handa kasi may pinagkakagastusan si Chong. Aba, hindi pwedeng wala. Oo. First birthday mo rito sa bahay. Ano ka ba? Tama. O, sige na. I-blow mo na ang candle, ha? Ay, sandali lang po! Ay, ayaw mo. Roman, kanina ka ba namin hinihintay? Akala ko hindi ka na darating. Ako, hindi pwedeng hindi, Chang. Oh, sige na. Blow mo na yung candle, Kaloy. Kunan kita ng video. O, sige na, anak. I-blow mo na ang kandila. Okay. Oh. Yay! Oh, kain na na. Happy birthday, Kaloy! Eh, Oh, regalo ko sige. sa'yo. Ano ito? Mamaya mo nabuksan. Putol na kamay ito na may dugo, ah. Kung wala nga palang gagawin bukas, sa makalawa, showing na yung part 2 ng paborito nating horror film. Manood tayo. Oh, talaga? Chang. Narito kami. Baka nakakalimutan nyo na may ibang tao rito. Chang. Chang naman eh. Oy, Stoy, kumain na muna tayo, ha? Baka gutom lang yan. Tayo na! Oh. Tahanan, pamilya, pagmamahal. Ito ang biyayang ibinigay sa akin ng Diyos matapos ang mahabang panahong pagtitiis at paghihirap. Totoo palang walang permanente. Kahit ang mga masalimuot na pinagdaraanan natin, darating at darating ang panahong matatapos din ang ating mga pagdurusa. Ako po si Kaloy at ito ang aking buhay. Walang taong hindi numaraan sa hirap at pasakit. Ngunit, kailangan lamang nating tandaan na kung may pagdurusa, meron din namang ginhawa. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Junel Benamin, Jun Ligaspi, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, at Phil Cruz sa papel na Kaloy. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Miar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon, June Martin Ligaspi at Maynard Landichoy Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig ninyo ang kasaysayan ng isang binatang muntik nang lumayo sa kanyang minamahal. Siya ay si Lino. 6 na taon na akong driver ni na Sir Dante. At mula noon, lihim ko nang minahal si Rachel, ang bunsong anak ni Sir. Ngunit dahil langit at lupa ang aming agwat, ipinasya kong kalimutan na lang siya. At para magawa ko yun, dinala kong umalis sa kanila. Kaya lang... O, sige na, Lino. Iwan mo na kami ni Rachel, ha? Opo, Sir. Tawagin niyo na lang ako kung may iutos kayo. Sige.
Anak, o paborito mo itong pagkain ipinaluto ko kay Sefa. Sige na, kumain ka na, ha? Ayokong kumain, Daddy. Dapat hindi nyo nalang pinadala yung pagkain niya kay Lino. Anak naman, mula lang maaksidente ka, lagi ka na lang ganyan. Malungkot, umiiyak, at laging nagpapalipas ng gutom. Sana nga, namatay na lang ako sa aksidente yun. Ilang beses ko lang sinabi sa iyo, anak. Mali na hangarin mo ang iyong kamatayan. Kasalanan yun sa Diyos. Hindi ko kaya mabuhay ng ganito, Daddy. Isang inutil. Wala nang dalawang paa. Bakit nabuhay pa ako? Anak, may dahilan kaya hindi ka pa kinuha ng Diyos. At naniniwala ako na maganda ang dahilan yun. Magandang dahilan po ba yung maghihirap ako? Iwan ako ng boyfriend ko dahil ayaw niya magkaroon ng asawang inutil. Pagsubok yan sa iyo, anak. Huwag ka sanang mawawalan ng pag-asa at tiwala sa Diyos. Siya nga pala. Sabi ng doktor mo, maaari ka pa naman daw makalakad, anak eh. Kung malalagyan ka ng artificial legs, at palalagyan kita noon. Jane, talagang pinuntahan mo pa ako dito, ha? Eh, paano hindi ko makontak yung cellphone mo? Hindi mo rin sinasagot yung mga text ko. Pasensya na. Gusto ko lang kasing maramdaman ni Daddy Dante na concerned ako sa family namin, lalo na sa nangyari kay Rachel. Nabuhay pala babaeng yun. May mainang inutusan mo eh. Kaya nakaligtas siya sa aksidente yun sa kanyang kotse. Pero huwag kang mag-alala. Wala na siyang magagawa. Wala nang dalawa niyang paa. Talaga? Oo. Okay, mabuti eh. Si Daddy, siya ang dapat kong trabahuhin. Madali na lang si Rachel kapag wala na si Daddy Dante. Galing mo talaga, Reden. Kaya naman love na love kita. At sa pagkakataong ito, hindi na tayo mabibigo dahil ako na mismo ang magtatrabaho. Lino, malalim na ang gabi ah. Eh bakit narito ka pa sa hardin? Kaya pala, Manang Sefa. May problema ka ba? Balak mo pa bang ituloy ang pag-alis mo dito? Lino, wag muna sana ngayon. Maraming problema si Sir Dante. Tama ho kayo. Marami silang problema. At kailangan natin silang tulungan. Lalo na ngayong nangangalib naman si Sir. Ha? Ano yun? Bakit mo nasabi yun? May natuklusan po kasi ako. Manang, may itatanong ako sa inyo. Sana ho, sagutin niyo ako ng totoo. Batang ito, hindi naman ako sinungaling. Ano ba yung itatanong mo? Tunay po bang anak ni Sir Sirden? Lino, Sagutin niyo ako, Manang. Please. sige. Sasagutin kita. Pero sabihin mo rin sa akin kung ano natuklasan mo. Narinig ko ang pag-uusap ni na Sirden at ng girlfriend niya. At masama po ang balak nila. Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan, Lino? Natutuwa lang ako, ma'am. Dahil nakakalakad ka na uli. Oo nga. Dahil sa artificial legs na ikinabit sa akin. Pero, iba pa rin yung dati kong mga paa. Kaso, wala na yun, ma'am. Kaya,
tanggapin nyo na lang ng maluwag sa loob. Ang mahalaga, buhay ka pa. At makakasama pa ni Sir Dante. Si Daddy na nga lang ang nagpapalakas ng loob ko ngayon. Kung wala siya, malamang bumigay na rin ako. Kasi naman, na-aksidente na nga ako at nagkaroon ng kapansanan. Iniwan pa ako ng lalaking akala ko mahal ako. Hindi siguro siya ang itinakda sa'yo. Ayoko nang isipin kung may itinakda pa para sa akin. Baka masaktan lang ako. May iba pang nagmamahal sa'yo, ma'am. Alam ko yun. Ha? Paano mo nalaman? Dahil hindi ka lang maganda, matalino, mabait pa. At hindi rin mahirap mahalin ng kahit sinong lalaki. Pero ngayon, ma'am, huwag mo munang pagtuunan ng pansin ng pag-ibig. Dapat, malutas muna ang problema nyo. Dapat malaman kung sino ang may kagagawan ng pagkasira ng sasakyang ginamit mo. Alam mo, sa totoo lang, nagtataka nga ako eh. Bagong bili naman ang sasakyang yun. Sinamahan pa nga ako ni Kuya Reden nung bilhin yun eh. May sasabihin ako sa inyo, ma'am. Tungkol kay Sir Reden. Pero sana, ilihim muna natin ang malalaman mo. Reden, sure ka ba hindi sasabit yung ginawa mo? Oo, sabi Jane. Kaya pagdating ko sa bahay mamaya, wala na tayong problema. Dahil tiyak na gagamitin ni Daddy yung sasakyan yun sa pagsama kay Rachel sa ospital. Malas lang nila. Mawawala na sila sa mundo. At ako ako lang mag-isa ang magmamana ng kabuhayan ni Daddy Dante. Dino, Sir, handa na ba yung puting kotse? sir, yung isang sasakyan na lang po ang gamitin natin. Ha? Bakit? Yung puting kotse ang paborito kong gamitin. Alam mo yon, hindi ba nalinis? Malinis po. Pero, sir, sila ko po yun eh. Nalaman ko, may diferensya ang preno. Ano? Sure ka, Lino? Opo, ma'am. Lahat ng sasakyan yun ni Sir Dante, araw-araw kong chinecheck. Mula nung maaksidente kayo. Pero teka, paano nagkaganon? Si Kuya, ginamit niya yung kahapon, di ba, Daddy? Oo, at maayos naman daw yun. Kung gusto niyo, sir, makikita ko po sa inyo ngayon ang paborito niyong sasakyan. Daddy? Rachel? Narito kayo? Bakit gulat na gulat ka, Reden? Kung ano, sabi niyo kasi, aalis kayong dalawa. Kaya nagulat ako na makakita ko kayo. Hindi po ba kayo tumuloy sa pag-alis? Tumuloy kami, Kuya. Ibang sasakyan nga ang ginamit namin eh. Ha? Bakit? Sira yung paborito kong kotse. Yung ginamit mo kahapon. Sira ang preno. Sino naman bobong nagsabi nun sa inyo? Kagagamit ko lang nung kahapon. Ako po, sir, Reden. Kau? Oo, sinek ko ang kotse. At yun po nalaman ko. At bakit naman masisira yon? Hindi ko alam sa inyo. What? Parang ako pinagbibintangan mo. Hindi po. Wala naman dahilan para sirain niyo ang brake ng sasakyan ni Sir Dante, di ba? Tino, umayos ka ng pagsasalita. Baka nakakalimutan mo. Amo mo rin ako. May kalalagyan ka sa akin. Reden, Ha? bakit mo pinagbabantaan ng driver natin? Oh, Wala naman siya sinabing masama. sige, inaantok na ako. Diyan na nga kayo. Pakita niyo na, Daddy.
Nagalit siya at binantaan si Lino. At saka umiwas sa tanong niyo. Kung ganun, posible nga ipinagtapat ni Lino. Hindi naman ako nagsisinungaling, Ma'am Rachel. Sir Dante, Gusto ko pa rin mahuli siya sa akto. Ganun ang nangyari, Jane. Akala ko ba pag ikaw ang gumawa, walang sabit? Ano yan? Kasalanan ng family driver ni Daddy. Ang visit na Lino na yun. Teka, meron ako naisip. Ha? Baka sakaling sa pamamagitan nito, malutas yung problema mo. Ano yun? Sige, sabihin mo. bakit niyo ako kinausap dito, Sir Reden? Para humingi ng paumanin sa'yo sa nangyari nung isang araw. Pasensya na, medyo mainit lang ang ulo ko. Kalimutan niyo na ho yun. Di naman ho ako galit eh. Salamat, Lino. Maiba ko. Kumusta ang nanay at mga kapatid mo na nasa probinsya? Tapos na ho sa kolehiyo ang dalawang kapatid ko. Medyo nakaluluwag na kami. Ikaw, ayaw mo bang mag-aral? Makatapos din ng college? Gusto ko. Pero siguro, pag nakaipon na lang ako. Lino, makakapag-aral ka na. Bibigyan kita ng malaking halaga. Basta't magawa mo lang ang iutos ko. Ho? Lino, makipagtulungan ka lang sa akin. Giginawa ka rin. Ano pong gusto niyong gawin ko? Sirain mo ang sasakyan ni Daddy para mawala na sila ni Rachel sa landas ko. Ho? Oh, Gusto niyo mamatay ang dadit kapatid niyo? hindi ko kapatid si Rachel. Ampun lang siya ni na Mami Daddy. At si Daddy naman, hindi ko tunay na ama. Sir Reden, Totoo yun. Anak ako ni Mami sa una niyang nobyo na iniwan siya. Kaya okay lang, kahit mawala siya na Rachel. Total, patay na naman ang Mami ko eh. binigyan ka ng pangalan at magandang kinabukasan ni Sir. Oh, Pagkatapos ganyan na igaganti mo? lokong ito. Wala kang karapatang sumbatan ako, ha? Driver ka lang dito. At kaya rin kitang ipapatay. Hindi mo magagawa yun. Ay, Daddy, Ako ang pipigil sa'yo. kanina pa kayo dyan? Oo. At narinig namin ang lahat. Namin? Kasama ko ang mga pulis. Ay, Na ilang araw na rin sumusubaybay sa kilos mo. hindi. Nalulungkot ako. Dahil sa kabila ng pagtanggap at pagmamahal ko sa'yo, nagawa mo pa ito sa amin ni Rachel! Daddy, patawarin niyo ako. Sige na, hulihin niyo na ang taong yan. Hindi, Daddy, wag! Ayoko magulo! Daddy! Bitiwan mo ako! Salamat, Lino, sa tulong mo. Nakaligtas kami ni Daddy sa malaking panganib. Ang totoo, aalis na sana ako dito sa inyo. Pero naaksidente ka. Yun ang pumigil sa aking umalis. Pero, bakit ka naman naalis? Rachel, mahal kita. At gusto kong kalimutan ka dahil alam kong hindi ako bagay sa'yo. Dahil mayaman kayo. Lino, sa pag-ibig, ang lahat ay pantay-pantay. Kaya hindi ka dapat mag-isip ng ganun. Rachel, Sana manatili ka dito para naman masiguro ko ang damdamin ko para sa'yo. tinanggap din ni Rachel ang pag-ibig ko. At ngayon nga, kasal na kami. Ako po si Lino. At ito ang aking buhay. Ang mabuting kalooban ay ginagantimpalaan.
Clark Siganap, Chiquit del Carmen Amor, John Legaspi, Phil Cruz, Rosana Villegas, at Lionel Benamin sa papel na Lino. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutial. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Boyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.